kung wala mo ibuhaton sa Rizal Gubat, humabot pa hapon, kayo maray, na ay makamaki magbutan mo mga tents dito sa bago na nakrihan widening sa atong boulevard, no? Okay? Kaya natin mo na unveiling of the 2025. Itong, di ba, 2024 na ito? 2025. To coincide with the fireworks, no? Magpupukat mga few tents, baby tables, kay isa itong ganahan inyong mga pamilya, magdala mo tables ba? Kung wala tables mo, ang kita, ambang-ambang lang na ako pagkapalo, para ice cream, o sa padya, no? Dito lang, iko, libre, at ito na mag-enjoy mo dito, para pagsugat sa New Year. Pero may mga tradisyon ako, pagsugat ka sa New Year. So, ako kay Ivan, ako kay Ivan Nico, okay, this portion sa Boulevard, ato na nablihan, Nico, this portion of the stop. Pagpunta ng tent diha upa kay okay na naman yung mga lights, lighted na lang siya para pag after that, before that. Okay, kining atong expansion sa Boulevard, this was funded, no, with the the council, 54 million. Shoreline protection na kinanglan na ginahimo na to, mudritso na ni siya sa dito sa itong Dumaguete signage, no? As we speak today, nananat siya rampa. Kung niya happy na tamo abot dito sa Dumaguete signage, maybe less than 70-50 meters na lang. Wala tas Dumaguete signage, no? And then before that, makita ninyo nga, especially itong mga barangays 5, 4, 1 dito dapat na-adihay between Chinlog and in the San Rival. Dahil ako kayong informal niya, which we will rehabilitate para mo magawa itong mga outfall. There are about 7 outfalls sa tibok stretch sa Boulevard from dito sa Dumaguete up to dito sa Atbang sa Bethel. Muna ito i-fix. Now, timing po kayo kay ano lang tayo ipagahimoon na wastewater treatment facility that will absorb all this outfall into one wastewater facility na atong nakita ibutang sa Tinago. Gaman na rin siya o ining tubo balik sa Tinago area asa pong may utangan ng wastewater. Dali. Wastewater about 1,000 square meters likod ani. Kaya kining walkway panahuso na ito ni Kuwa dito sa bridge. And there's a 1,000 square meter property akong ginegotiate with UPCs na pagputangan dito ang wastewater treatment facility. There will be another one, sugod kang low na po na yun dito. Karoon lang sa ani, no? So kini, ideally, this pathway will go to Barangay Luz, Kuwa Otso, then ano na, pasaka na may sa Balugo. Okay? Iso itong taga-Balugo and Kandaway. Si Greg, nandun si Greg dito, no? As we speak now, ang atong sitwasyon sa Balugo, Kandaway Bridge, na-simentuhan na siya. Kung na siya. That's the last spillway na atong i-demolish kay gamito na nato as a regular bridge. Approach na ang kulang, maybe by first quarter, maybe February, March, mahuman na ng approach. Wala na tayong problema sa awas ng tubig. Wala na nag-spillway. That is the last spillway atong ipagahimuan. No, approach na lang siya, di ba? Kung na kining abandoned or the rehabilitated open dam site, we will plant it with trees para may mo park. Dili lang ka sa Pantawan kung dili kining lugar. Sugaan, park, para may activities can be held there. No? Ini yun. Okay? And itong walkway sa Pantawan, ideally you will reach this area. Kaya sa gilid sa Suba, Banika, muna yung musumpay dito.
Okay? Pag mabuta sa inyong barangay, ako niya istorya kung saan na ito pag-kumbinsin ng mga informant centers. Okay? Which may not be during my term, but that is the idea. No? Wala tayong problema sa mga river dikes kay whatever, misal ko sa kakusulangulan sa Valencia, hindi na kita mabaha. Because of saturated na lang atong river dikes from Balugo down. Okay? And paspas ang atong kitrabaho. Yeah. No? Ang hunog to Matingil, no? Hunog to Matingil Bridge, passable na lang siya by few weeks from now. Okay? Ang Balugo Matingil Bridge, formerly a pathway or a footbridge. It's a regular bridge now, no? Regular bridge. Gamay na may kulang, 1/2 of the road na lang dito sa approach ang simintoon para magamit na ng bridge. No? Before, it was 7 months, 8 months ago, this was a footbridge na ginagamit na to kung iskapo ka sa checkpoint, wala kay helmet, wala kay lisensya, o uban, o shortcut dito sa Villa Royal. Di ba? Karon, para na, 7 months ago. Okay. Ang foundation, Taclobo din. Taclobo, okay. Kita na natin yan, di ba? Atong i-expropriate yung kilid sa foundation para makakita mo dito sa kilid sa bridge. And Foundation University will set back para malapad na po yung dagat. Okay? Oh. Okay, wala sa first of two bridges man eh. Sa kilid, ato lang na expropriate, makakita sila niya. Okay? Foundation will set back para malapad ang dagat. We file expropriation cases. Ay magkatong expropriation. Kaya na ito na siya gimuha. Okay? So makakita mga makalapos na ang mga barangay. Alright? So, ano yung sitwasyon? Our last bridge funded by the city will be, hopefully si Councilor Imbo can help push this. Nasa committee level lang funded na po siya. 30 million. This will be the bridge connecting part of Taclobo and Tabok Tubig. Nailet, no? Oh. Gikan dali, i-donate na ng 15-meter wide road paingon dito. Mutupa ni sa bridge sa dapit sa inyong barangay hall. Okay? Donated na ng properties. Kahulat na lang tao. Ano lang siya. So matabangan ang kanang present bridge na itong lapad sa malikod sa atong area. Kailangan naman yan Unitap. Remember? Kung ang Unitap, kikinig bridge, malikod na siya if we build that bridge over there. Pahingon dito, pagwa. Because of that building, mag-isot na. Kung di na mo kamaan ng bridge, usa mo itong traffic. So this is part of our now, of course, talking of decongestion, nanapod na nasa committee level sa City Council ang atong funding, ang atong appropriation, request for appropriation for traffic lights. 22 ka traffic lights all over the city, including Lima Cabo crossing along the diversion road. Nasa kaning green o yellow, puro na siya areas na butahan ng itong traffic lights. Okay? Kulang na lang po sa City Council, kamo. Habang mo hangyo na ipalabas na. The irony here is, lahat ay funding, within that pagtulog. Hindi kinalulog ay funding na rin tanan, bilong ng tulog. Approval na na. Okay? If we have that, ito mga what do you call this, patayan, nasayo po nga, naananay, pero nakakuha kong funding sa national para sampulan na ito ang traffic lights. Hopefully by next week or 2 weeks from now, ma-energize na ito atong traffic lights. Diyan sa corner Rovira and Himart Avenue. Ana na siya. Okay. Rovira and Himart. Okay. The traffic light. So, kana funded by national, hindi na siya local.
Pero kung ma-upload na yung traffic lights, a large part of Dumaguete will be isa man kung saan ka area na traffic lights, it has to be a system that will be in place, including itong mga CCTV cameras. High-tech na siya. Okay? We have the funds to do it. Okay? Kung naman na two major areas kabutangan na ito traffic lights. Okay. Now, so far, okay, now ang major road na itong pagpiparan mo itong mga taga Mangnao o Manila, that we are building an area, a coastal road that will go up to from southward from Kalindagan paingon sa Macau. First, atong i-connectar ang Escarteves Road paingon sa Kalindagan sa ining tawag o puro solid. Kalindagan, si Lori, solid. Okay? Karon sa una, utog na diri ang dalan. Karon, konektado na. By first quarter, maybe January, mahuman na ni atong shoreline protection. May mo na po siya another boulevard. We can even extend this up to Mangnao and Manila. Mati-congest na po na. Himo na po na boulevard na po na siya. Okay? So muna yan itong ginahimo karon ipaspasan. Wala na, sa wala. Lipis na kayo. 15 meters wide road. I-donate na rin sa Don Bosco, i-demolish din para makabot ito. Now, once we stop here, ako kung i-negotiate negotiate ang iya sa Dumaguete Business District para dito tanong ang isa. 15 meters wide road, diba? Robinson, Mrs. Park. Pwede ba na donate pa na Don Bosco, makakita dito. While we are negotiating for the relocation of ito mga taga Purok Solid. Sa taga Purok Solid, ang ilang address karon SMTBS Extension Road, Purok Solid. Muna yung bagong address nila. Alma, di ba? Ano, kalahos mo na dito. Okay? Okay? So, naana siya lihat. Isa kay hinahin na ito sila kasabot. Para in the meantime, pwede tayo mukha dito, ngayon sa business district para makalusok ka sa Robinsons. Okay? If we extend that road, butin siya na ka sa boulevard. Ato, di ba? Mo naman eh. Sa fisheries, wala na siya. Pero boulevard na siya. Yan, tinakaw na. Okay? And then here, kung diretso po itong unfinished nga sa Kandayong, ang Kandayong, kiri-diri, itong the other side of Tinaco, kung fundingan mo na, mulahos mo na din eh. Mabata. Fundingan mo, mulahos mo na din yan. Okay? And then, what else? Okay? Kunya, actually, nana ni funding eh. I got the funding about 300 million pag shoreline protection from Tinaco, from Loo up to Quiapi, Patayan. Kung yapon, shoreline protection para mulapan ang dalan, and at the same time, nanay dedicated road ang mga trucks diretso na sa pier. Di na mo samok na ito. Kini, dala na. Lipis naman ha. Okay, but we have problema pa sa pagkuha sa ECC or CNC. I-oppose na sa mga pinaka-fisher folks. But thanks to the barangay officials sa Loo o Quiapi, they're supporting the project. Okay? Wala yung alternative. Nani, the bigger problem is sa akbang yun sa PhilInvest, PhilInvest Special ay na ulpa ng kanang kalsada diha. Okay? Igama na sa DPWH. Kita'y kasaluan na. Aso na nahulpa. Kini no? Akbang na sa kwan. Mall, PhilInvest Mall. Ulpa na. Kung dili na ito ni ano ka na? It's about to be anytime. Oo. Crack di siya kasumpay-sumpay na dito. Kung di na ito ni siya nahon, sigurado igo itong mall. Muna. Wala na siya, obviously, wala yung wave deflector. Okay? Wala yung wave deflector. Kaduhan na lang itabo. The other time, sila yung fix. Kanya. So, kung mo-expand na dili, na yung wave deflector, maayon na ito ni siya.
That will be early next year. We'll do that. Okay? Early next year. Now, naitalan nga by the way, ang itong new Dumaguete Airport sa Bako, panayon na siya. Okay? In 7 years time, muna na, kanang itong diversion road, ulahos na dito. Now, there's an alternative road nga ihimo na ito, nga mulahos po dito. Ining road nga tapik sa Talay, tapik sa Gawad Kalinga. Talay, pati na, mga Talay, hero sa Talay. Ini, you know that this area is now being developed as the new Cosca campus, Colegio de Santa Catalina de Alejandria. 4.5 hectares. Itay kabil na ni 10 meters wide road. Malaos na, payos antili. Kaya ako mga gulog, akong number 1 broker. Broker and manalaptan at the same time. Masama mas ako kita ito. Broker or manalaptan? Okay, manalaptan. Okay. Malaos na dito. Nakuha na nato ang okay. Kamay na lang, no? Kanan na lang, connection. Muna siya ay habitat puno. Nawa. Malaos na dito. Palahuso na ito na sa Bako. Islo. Okay. Alright. Parallel ni sa diversion road. I just want you to know nga makaagin ako dali. Hinay-hinay. Okay. Wala ito connectivity. Okay. Simentado na na, hindi dito. Mulaos ka dito. Okay? And, mulaos po rin sa Talay, di ba? Talay naman na. Ang Talay, by the way, the 1 hectare property of the PTSI, Philippine Tuberculosis Society, was already donated to the city. Part na itong karaan building. Muna itong i-demolish to give way for a regional or national hospital. Okay. Anak, ini, okay. Anak sa Talay. Okay. Kuha na, naman tayo City Health Office. Kita na tayo. Okay, naman tayo clinic. Ang Talay, ato ng, ato ng developon ito ay Central B1 Medical Hub sa Talay. Swerte na, ang ibalibangan sa probinsya, ang offer for to convert the provincial hospital into a national hospital. Magpaliban ito, isalot na ito, ayos siya ang butak. Pero makabenefit mo sa province and sa entire region. Kaya kung naay national hospital niya, naku ang sweldo, sinapay ka, national coffers pa ang nag-maintain, dili kita. Kung kita, to maintain a hospital now, you need at least 300 million kada tuig. Ako kayo ng gastuso. Pero kita, we want the national government to come in, sila yung maintain, mas advance pa rin sa private hospitals. Any of the private hospitals sa Dumaguete o sa Sibulan. Okay, so magsaka ang ato itong mga magpakambal sa Cebu, Soto Medical, nanan niya tayo capability because of this move. Okay, the key there is wala tayo. Kay dili ko mubuwa sa dili ko mubuwa nga naay nakapinpin nga lo. So ang ato mga pondo, savings na under-estimated income, direksyo na sa social services. O mga, of course, kung taga-city hall ka, promotion, funding, sa ilang mga bindok. Okay? So, ano siya doon? Okay? And then sa lastly, itong sa itong MRF sa Kandaway, Kamanhag, na sila. It's a 10 hectare lot that we are developing. Kada simana, ano na yung LGU nga bubisita niya nga maka benchmarking. Okay? Dapat kayo nalang ang city engineering, ang GSO, ang panindre ang iyang warehouse o si city engineer's office. Maputang-putang din o 3,000 square meter na warehouse para sa disaster funded by the national government. Pre-positioning for any disaster. Kaya Dumaguete, wala kayong mga natural calamities.
o mga bagyo. So this warehouse, puno ng bugas, mga rescue equipment, etc. to respond to any disaster in our region and outside our region. So akong partner niya, DSWD. Okay. So we are prepositioning ourselves for regional development na. O ang atong finally, atong government center, naanan dito sa Baupandan, na kuha na po ng DILG, and soon ang DOLE, DOH, Alipundali, naanan niya apon na lang sa mga government agencies like Philippine Statistics Authority, Fire Department, tanang na gusto mo gawa niya ang building or offices by virtue of use of rock. Di na ito ibaligya. Sila yung build, naana sila na one-stop shop. Okay. In a few, hospital ni, family clinic, we will equip this with maybe na-offer ng mga dialysis machines. Pwede din. Dialysis machine din o itong sa atong new city health office na po sa Talay. Okay? So, kini siya another development na di nakama ito City Hall para magtambal magmasadyahan. Okay? So, in a few months, makonect na ng road ayun sa diversion road. Ganang road na to going into the government center. Okay? Okay. So, ganun lang 60 meters lang na, may dali. Pag makakonect ka dali, ako lang nakasa kani kami niya hooks. Kaya lang taga-Kantili, side sila, Kantili, Upong, Panan. Okay? So, more or less, we're complete. Napa. Itong mga taga-Pangpandan, Mangnao, Manila, on the way na, ang atong 80% na of the widening of the canal. So na sa ilang General Dawas Kabalay, ano nila? Mangnao o Manila? Manila, di ba? Mubaha man na. Karon di na lang mubaha because of this canal. This 4-meter wide canal. O finally, naka-convince na sa mga landowners by way of expropriation also. Kay ito nang gitawad ang mga walang HDPD o HDPE na tubo. Pag-close na para na siya. Pag-close niya, sumpay na po sa atong ginama na humana expansion of the canal, paingon na sa dagat. Paingon na sa dagat. Dito sa itawag kong Diesel Boulevard. Nasabot siyang kuha, nanamantay tayo kuha po dito, nanamantay shoreline protection. Okay? Kada nanantay shoreline protection at bang sa DYSR. Ato po na project sa city. Okay? DYSR. So, hindi nakasunod ang tubig dito. So, as much as possible, iprotektahan na ito ang atong shoreline. Okay. Alright. Okay. Tingali po kung kasunod sa atong MRF, I urge you to, either as a group or cluster of barangays para makita ninyo kung saan itong hinimo nila. We spent less than 20 million for the MRF or the pyrolysis machine, which converts the residuals into ashes na mahimo na itong hollow blocks o itong mga plastic ihimo na ito plastic chairs. O itong mga barangay halls, ganahan mo, request lang mo o para mo inyong cost sa inyong building cost o gamay, request lang mo og hollow blocks o kinahanglan magmakasilya sa inyong mga barangay, we can provide. So far, ang mga chairs ko na po sa mga eskwelahan. Especially sa atong bagong gipalit nga Citadini. Okay. Ang Citadini karon, ano siya, mga jump corners, sila. Kung mapasar ang budget sa City Council, natay gikahin nga pondo
para automated na ang pag-sort out. Kaya mga sorters, di na sila mag-manual. Automated na. Wala yung pagtabang ni Councilor JB ka. Makatabang yun siya. Kaya hindi madahan pag-automation. Kung wala yung automation. Ngayon, na siya. Gamay na lang supervision na. Automation na siya. We have the funds. So, there's no problem. It's just the will, ato ba rin baton already. Okay? Basta akong commitment, walay utang, we can do this even without loan. Basta na natin will to do it. Isa na lang. Okay? Okay. Okay. So, pahumanaan po tayo atong kalay kulang ito sa MRF na pagkabutangan ng automated na sorter. Okay na building nga. Kaya atok na lang, ibutang na siya diha para matabangan itong mga basura na ato na itong itangtang dito sa Kanaw ay that part. What na ba ho? Diba, Juan? Ako favorite Kapitan Greg. Ito mga kapuyo niya, Kapitan Greg, what na ba ho? Diba? Zero, wala ba ho? Okay. Wala nga, para dili na magbaho na rin, kinalatak sorter para masunog na itong mga waste. Kung yan mo na na ito o alublaks, uusap pa niya. Okay? Wala ito, okay. Islipay na lang, nasubang na na ito, apit na mga 100%. Okay? O tanaw mga chairs na ito, mga silya na bugap pwede siya, ginunit sa mga eskwelahan. May armchairs na sila. Okay, itong pakita itong kwan sa taga Citadini o City Hall, sa City High School. City High School. Okay, ituloy na ito na sa City High. Okay. So more or less, na-cover din eh. Alright. Wala, sa City... Okay, City High ba rin or sa kwan? Citadini. City High School. City High School. Okay, tuloy na ito nga siya. Di mahutog material. MRF na isa. From the frontal na nanan yan. And ang Citadini, kung inyong mga anak, inyong mga parente, wala, they are comfortably studying at ito mga taga City Central o ito mga taga Cales, mga taga Kalilangan, Loli. Kuha na sila dito. And then they can walk safely dito kay nilapan naman itong SL Television. Okay? Ay kamalaka. Kailangan natin sila kumbinser kay ilang mga tao ito, ilang mga anak ng alakpon. Kaya o sakit, pasakyo mo kanang Israel. Diba? Ano na? Libreng wala siya, libreng paliuto. There are 7 schools na libreng paliuto. Karon, elementary school. Itong mga anak, puro nanambok na yan itong mga anak. And lastly, by the way, ang Batingel, fully energized na itong regional office sa DepEd. Fully energized na o kapit na mahuman po ang atong TechVoc. City funded po na ng TechVoc karon. Another 7 million and mahuman itong sa Ilalong. Kaya fully funded ang atpang sa Ilalong na likulang, mahimo na lang siyang fully operational ng TechVoc sa 7 high schools of Dumaguete. Nanakay pa sa taas, di ba? Sa taas na, palihan na sa atong City Health Office. Nakay-picture na sa taas. Kapit na lang mo man. Twin building din sa atong City Health Office na nasa Talay. Nasa Batingil sa. Okay? Muna na mo trigger sa another development diya sa Batingil. So you can see, ato din siyang bulak-bulak para matikodes ang mutong na lumatan din sa mutong na pangalan siya, murag oversalize na yung mutong na nipis panggalan. So ato ta dito, napaka-room for expansion. Okay? Especially pag-abli na ito sa Honog o kaning Batingil. There we go. Diha na ng traffic. Kamanhang will be the next. Kamo lambo kay ito na ruwa na dito sa Kamanhang. Dili na layo ang Kamanhang actually, but we need very badly ang atong traffic lights diha kay kaya sa corner na mga disgrasya, right?
especially kung katong Matinggil and Kandaway, and sa Pinaruya. Okay, kinahanglan yun na. By the way, ato na lang ginegotiate, naka-file na ang government of expropriation sa tagiya sa Pinaruya, and wala sila choice. Gigaman na lang nato para mohilom sila, gigaman na to o Poso Negro para makaguba na ta sa ilang fence, 6 meters wide, lapad na kayo to match the width of the new bridge. Kita yung new bridge, so okay. So kanang mga bato dito sa Kandaway, Kadawino na, lapad na kayo na sila. Okay, so nakita niyo ang development natin sa sila, which I'm saying, we should be proud of, kay para ka sa tanan. Okay? Whether tutuo ka sa upat principle or not, what may call fee. Okay, so everybody can use this. Atong po sa atong administrasyon, atong generation, nakagama ang something na for the future generation, now and for the future. Okay? Kaysa pag, di ka mobilin sa upat principle, importante nga nakagamit ang libre. Mo-criticize mo ka sa patawan, pero piligyan po ka mo silpi dito. I don't mind. Okay? So, ato rin daran, di ba na yung mga kuha, di ba? Kana nato rin pamhimo, para nato rin tanan. Okay? Para nato rin tanan. Okay? Christmas, okay, sa widening of the bridge of kining Vida Real. Di ba? O, pagkuha ng fensa, lapad na kayo. Kung nalaling ko lang na to, diretso-diretso na. Plus, kung may traffic lights pa, maayos yung nalimo kay lapad kayo ang diversion road, but ang itong mo cross street, limits. So we need traffic light to stop those vehicular traffic na natin sa pusin. 5 na kabo, 5 ka intersection na, balik na sa diagram. There are 5 along the 1, 2, 3, 4, 5. PQRST. 1, 2, 3, 4, 5. Diversion road na siya. So, kada crossing, kaning uban, there is a national road, nasa Loob, nasa St. Paul's, nasa Robinsons, nasa Nagti, nasa itong area. Bantayan, napatay. Natin yung musulat ito. Kani. Corner North National Highway and Rubira Road, Corner North National Highway and EJ Blanco, Corner North National Highway and Aldicua, o kitong sa Siliman Medical Center, Corner Real and San Jose Streets, Corner Jocro Teves and Biloxin, Corner Real and Perdices Street, number 7, Corner Dumaguete South Road and SL Teves Street, o dito sa Robinsons Road, Corner Hipart Avenue and Aldicua Drive, Corner Jose Romero, Kilitecos Valencia and Pagakay, Matinggil, Corner Governor Perez and Umpak Subdivision, number 11, Corner West Rovira Road and Governor Larena Drive, 12, Corner Real Street and Siliman Avenue, 13, Corner Governor Perez Street and Siliman Avenue Road, okay, then 14, Corner Larena Drive and Dumaguete Palimpinon Road, Corner Dumaguete Palimpinon Road to Spillway Road, number 16, Corner Diversion Road and Bonifacio Catarata, Manisha, Mani 5. But there are actually 22. Itong 22, itong duha, ikuha na ko sa national government funds. Wala yung itong isampulan karon. Okay? So, itong mga amigo ni mo mga konsyal, kalihog, tingnan ninyo nga, di na ka magulat o next administration pa. Himo na sugan na nilon kay we cannot waste time. Diba? Ato kaya po nita na. Magagamit na kaya po na. Okay? So, it's a day tomorrow kung na may time. I'm glad to join you today, and I want to greet you Merry Christmas, Happy New Year, and hopefully next year will be a better year for the Dumaguete and for the country. Maraming salamat.